Isang magandang araw na naman Magiliw dahil off natin ngayon at may nabasa kasi akong isang interesting na recipe doon sa books na nabili ko. Tara, subukan natin. Bumili muna ako ng dates dahil yan yung main ingredients niya Magiliw. Pagkatapos yan, ayan, in-slice ko ng mga maliliit dahil medyo makunat yan mga giliw. Alam mo na, yung mga galing Middle East, alam na alam yung lasa ng dates. At isa sa mga paborito ko rin yan, lalo na kapag may tea. Yan lang ang nagiging pampatamis ko kapag meron ako ng tea. Ilalaga lang natin ng konti yan para medyo mag-loose yung kanyang texture para malambot ba, magiliw. Kasi pagka inihalo mo yan right away to the butter, medyo matigas at saka lalaban. So, ang gagawin natin, yan, ilagay natin sa pot na medyo makapal. Lagyan lang natin siguro ng mga 2 tablespoon ng water. Ayan. Sa mahinang apoy lang magiliw. So, after a minute, ayan na ang naging resulta magiliw. Pwede na siguro yan, malambot na. At pagkatapos nyan ay i-transfer natin sa isang separate bowl para mag-cool down siya magiliw. Ganyan. At ayan nga pala yung mga ingredients niya magiliw. Mise en place. Yung French term na ibig sabihin ay everything is in place mga giliw. At yung recipe nga pala niya mga giliw ay i-post ko. At ayan, ilagay natin muna yung ating brown sugar, 85 grams na brown sugar. At ang yung ating soft butter na 45 grams. Yung method nga pala dyan mga giliw ay yung tinatawag na creaming method na lagi kong itinuturo sa mga student ko nung mga nagtuturo pa ako sa TESDA. Ito kasing creaming method na ito, it is a common baking method used to make cakes, cookies, cupcakes, and some pastries mga giliw. Ito yung i-combine mo yung butter and sugar together until light and fluffy, and then follow the other ingredients like egg, and then the rest follow the ingredients mga giliw. So, ayan yung resulta mga giliw. At ini-high speed ko na nga pala yan mga giliw. At pagkatapos yan, ayan, scrape lang natin both side kasi konti lang siya. Hindi niya natatamaan yung pinakailalim niyang mga giliw. And then, balik-balik natin. Mix again. Ginamit ko nga pala din mga giliw. Not dito. Yung paddle attachment niya. At ito, habang minimix pa natin yun, yung ating butter and sugar, ayan, sinip ko muna yung ating flour, 115 grams, and then 1 tsp of baking soda and pinch of salt. Ayan, sip natin para maiwasan yung mga lumps kasi pagka napasama yan medyo mapakla kapag sinama din sa ating butter. At ayan, pagkatapos yan, ilagay na natin yan, haluin muna natin ng konti. Ayan. Actually, dapat 3 times kung isisip yan dahil konti lang yan. It's trial ingredients naman. Trial lang to, experiment lang. Doon sa nabasa ko kasi. Try natin kung ano magiging lasa. So, kapag if it's okay, so we will make another big batch. Para halimbawa, kung may bisita tayo, partner for coffee, ayun, tama-tama ito mga giliw. So, experiment baking lang ito mga giliw. At ayan, nilagay ko na entry addition yung ating flour sa slow speed lang yan mga giliw. And then kapag nawala na kayo nakita na yung flour na bubuo, it's enough time kasi ayan, kagaya niya may nakita akong small flour pa. Scrape mo na lang ng spatula kasi kapag kinontinue mo pa yan sa mixing, magiging top yung cake natin, and then ipa-fold na natin yung ating date na ginawa kanina earlier. So, ayan, ganyan lang. Hindi ko rin alam kung ano magiging result nito. At nag-add nga pala ako dyan mga giliw ng 1 teaspoon of vanilla extract. Actually, wala naman sa recipe yan. Pero try natin. Wala naman mawawala, di ba? So, subukan natin. At ayan, tapos na. Ayan, scrape lang natin yung paddle natin. Ayan, both side. At ito nga pala mga gilo yung binili ko na cake na adjustable. Ayan, dito natin lulutuin dahil experimental recipe lang to.
Ayan. So, adjustable 'yan. Meron din akong round niyan, so soon magamit ko. At ayan, hindi tinatantya ko pa kung hanggang gaano kalaki at depende do sa outcome, sa yield ng butter mga giliw. At ito nga palang gagawin ko mga giliw, eh, natutunan ko ito nung when I was working at, Alabang Country Club Hotel. Nag-work ako dun. Natutunan ko 'yan kasi ang mga pastry chef namin do'n ay mga babae. So, dalawa lang tatlo lang kaming baker doon. So katabi lang namin is katabi lang kami, magkatabi. And then ganyan yung ginagawa nila. So, para nga naman, makapag-adjust sila sa mga sizes at ayan, inilagay ko dun sa pan para medyo may tibay yung ilalim. Kasi aluminum lang yung sumasapo dun sa pinaka-butter niya. At eto, ganito yung pinaka-consistency ng butter niya mga giliw. Ayan. Medyo mabango, naaamoy ko na yung dates niya at, i-flatten lang natin ng offset spatula. 'Yan, ganyan para pantay. At kailangan nga pala diyan mga giliw ay preheated na yung oven ninyo sa 180 degrees at ayan, ready na. Isa lang na natin yung ating pinaka-toppy sauce mga giliw. At ang recipe nito mga giliw ay bali nag-half lang ako, 150 grams brown sugar, 85 grams unsalted butter, 4 tablespoon ng double cream. Bali kinalahati ko lang 'yan dahil ito nga, trial recipe lang mga giliw. Pagsama-samahan niyo lang yung mga giliw, hindi ko na video yung pagbuhos ko nung double cream o kaya whipping cream. Hindi ko alam na hindi na pala nagre-record and then, constant, stirring lang. At ayan, bale ganyan na yung outcome niya. Naglagay din ako ng kaunting vanilla diyan mga giliw. Ayan, nasanay na yata ako pagka yung may kaunting vanilla. It's flavorless. Sa mga flavorless na kagaya nito, medyo matapang kasi yung butter na nailagay ko kaya nag-add ako ng vanilla. So, ayan medyo runny na at saka medyo thick na. Iche-check mo siyempre mga giliw 'yan kapagka yung wala na yung powdered sugar na buo. At pagkatapos nga niyan ay hinango ko na do'n sa oven, ayan na resulta ko. Ano kaya lasa nito mga giliw? Ayan. At remove na natin mga giliw do'n sa ating, molder. Ayan, hinati ko na sa gitna. Ayan ang pinakaloob niya. So, habang ginagawa ko nga pala ito mga giliw, nagpainit na ako ng kape natin mga giliw. Siyempre hindi naman mawawala 'yun na 'yun naman talaga yung mga number one na kapartner ng kape natin, Barakong kape. At ayan nga yung toffee sauce, ayan nilagay ko na. Ayun, antayin na lang natin mag-drip mga giliw. Ayan, napakaganda mga giliw. Sa mga gusto nga pala diyan na i-try 'to, subukan, maaari niyong pagkakitaan or sa mga coffee shop, sa mga online selling, puwede niyong subukan 'to, napakadali lang. So, trial recipe lang ito at saka nandito na ilalagay ko din naman yung procedure diyan mga giliw. So, eto na nga pala yung ginaya ko mga giliw, bale ito ay nandito sa books na The Master Chef. May book kasi ako niyan, ayan ginaya ko lang yung recipe, almost the same naman, similar. And then, ayan, siyempre yung ating paboritong portion ng ating baking session, kapartner ay kape. Sayang wala si JR, shoutout JR! Mga ka-JR, eto na yung ating sticky pudding with, toffee sauce. Ayan mga giliw. Ay bagay na bagay talaga mga giliw yung blending ng sauce niya at saka yung pudding, yung cake niya, talaga namang bagay na bagay lalo na kapagka may kapeng Barako. At hanggang dito na lang mga giliw at sana ay may natutunan kayo sa aking, experimental video mga giliw. Ipo-post ko yung recipe mga giliw at magandang araw. Bye-bye. Every little moment makes every